Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Ang totoong kwento dito, okay? Ang totoong kwento dito, mga palangga, na si Bangag Jr. ang paipakana ng lahat. Itong press conference o yung paglabas ng 22 na Marines, napin ko lang dito, inilabas ko na to sa inyo. Okay? Inilabas ko na to sa inyo noong 2023 at, wait a minute, Chantal Daniels, okay? Chantal, ayan. Ito yung ICC, puting ahas. Nakita nyo to? Tadali. Nakita nyo yan, yun, nandoon yun, okay? Yung Chantal Daniels na yan. So doon sa press conference ng mga Marines, na-confirm lahat na in-expose natin sa inyo na itong mga ICC ay bayad. Kaya maganda yung narinig ko, sabi ni Atty. Baligod, magpapadala siya ng mga kopya nito, mga pictures na kung saan nakikita na nag-deliver ng pera, naging escort o naging security personnel ng ICC investigators, 'di ba? Kaya talagang itong ICC hindi dapat paniniwalaan dahil pera-pera sila. Imagine 2023 ko pa sa inyo 'yon sinabi. Ito yung ebidensya, oh. Ayan, oh, na nagbigay ng phone number, ay ng business card si Chantal Daniels. Buburahin ko lang to kasi ito talaga yung phone number niya, ha. Okay, I think gaganyan ko. Okay, anyway, ito to. Wag na natin ilabas yung phone number niya kasi nire-report nila to eh. Ayan, oh. Ayan, sa ilalim niyan yung phone number niya. Teka, yung dulo lang, pakita natin from puting ahas. Ayan, oh. Ayan yung sinulat niya, ayan, oh. Pero dito ipapakita ng buo. Ito ay binigay niya sa office ni DOJ, then DOJ Secretary Remulla. Okay? Kaya ngayon, wala na talagang kwenta yung ICC na yan dahil talagang didiin nila si Pangulong Duterte dahil nag-usap na ang ICC at si Bangag at si Trillanes at ang mga dilawan na yan na dumidiin kay Pangulong Duterte at sa mga Duterte. Ayan, oh. Ito ito mga pangalan. Cara Park Jordan. Ayan, oh. Tingnan natin, ha. Alright. Nakita niyo ba yan? Boy, ayan, oh. Ayan yung, wait. Teka. Ayan, oh. Pasensya na kayo kasi wala ako sa bahay, so hindi ganun high-tech yung eksena natin. Ayan, oh. Sa mga messages ko yan, eh. Ayan, oh. Yan yung 2023. Ang sabi pa nga dyan, anong message dyan sa akin? Noong 2023. Okay? Ano sabi dito? Okay. Ang sabi pa nga sa akin, okay. Pinaward sa akin for your eyes only. Okay. Ito. She will have stronger conviction. Okay. Para pala to sa akin. So, Maharlika, papakita ko daw yan sa inyo, sa taong bayan. So I will have stronger conviction. And sabi dito, with absolutely certainty that ICC are here, contrary to the lies of DOJ, Bureau of Immigration. Namimigay pa nga ng calling card. Okay? Ngayon, ang sabi pa dito ng ating puting ahas, during that time, na si Trillanes ang kasabwat ng mga ICC o nagsumasama para pumunta sa mga witnesses, 'di ba?
So ito yun, 2023 ko pa sinabi sa'yo, and I hope makatulong itong paglabas ngayon ng 18 Marines. But ganun pa man, it's a long process na naman. Okay, dahil iimbestigahan pa yan, i-authenticate pa yan, i-forensic pa yan, lahat ng imbestigahan. Kaya luging-lugi talaga si Pangulong Duterte dito, mga kababayan. Sinabi ko na sa inyo to, 2023 pa lang, na itong mga ICC tiwaling ito, nasa akin nga ang kopya ng mga passport niyan. Kung kayo'y nanonood, kung kayo ay follower ko talaga, hanapin ko lang, passports. Okay? Pero natin pakita ang buo, passports nila. Di ba, ito type mo lang yung mga pangalan ng passports. Okay, saan mga passport ng mga Julul? Alright. Chantal Daniels, ICC passport. Ay, okay, nandito. Dali lang, kunin ko dito sa isang cellphone ko. Okay, hanapin natin. Pasensya na kayo, magulo ang background natin dahil, syempre, di ba? Ano ngayon? Laba-laba day. Alright. Tignan natin to. Grabe, kaya, tapos ngayon, ang ginawa nila, here we go. Okay, ito yung passport nila. Okay? Takpan lang natin yung interpreter na taga-Amerika. Anong pangalan nito? Tinakpan ko na pala yung mga information nito. Teka. So, nabura na to, no? So, burado na yung passport nila. So, pwede ko na ipakita sa inyo to. Alright? Ito yung mga passport. Ayan, ito yung interpreter. Nakita nyo yan? Next, ito yung ICC. Sino pa pangalan ito? Nabura na yung pangalan niya. Ito yung mga personal, ayan, travel date. Okay. Ito yung mga personalities na to. Kaya dapat talaga yung ICC na yan, ma-abolish na yan. Ito yung mga vlog ko sa inyo, long time ago. Okay? Na yung ICC nakipagsabwatan at nakipag-tandem sa Marcos sa Bangag administration. Kaya sabi ko kagabi sa inyo, tutuluyan talaga nila si PRRD. Dahil yan ay paid deal na ng Bangag at ng ICC. Kaya dapat talaga yung mga putang ina dyan sa ICC, mawala na yan at magandang hakbang na ipakita ni Bali ng mga 18 Marines and yung mga lawyers nila sa iba't ibang mga bansa na kung saan members, okay, ng ICC. Right? So ngayon, mga kababayan, wala nang kwenta. Anong ginawa ngayon ng Bangag? Nung lumabas yung 18 na mga Marines na nagsabi, not only that sa ICC, na nag-deliver sila ng pera, di ba, sa mga Bangag. Hinuli yung isang personality para pagtakpan nila. Although hindi ko pa lahat napapanood yung yung mga samot-saring balita, para pagtakpan nila yung expose ng 18 na mga Marines na kung saan umamin sila na talagang ang ICC personnel o investigators ay pumunta sa Pilipinas at pinang-shopping galore ng Bangag administration through Trillanes, nagbigay ng pera, sabi pa nga ni Baligo, nag-deliver ng 2 maleta, peso at pinapalit sa US dollars. So dyan palang kitang-kita mo na tainted na hindi dapat pagkakatiwalaan yung ICC. Kaya nga, di ba, ang sabi ni PRRD, hindi niya talaga nire-recognize yan dahil alam ni PRRD na nagsabuatan talaga ang Bangag sa ICC. Wala nang kwenta nga eh. Although siyempre, papanood lang natin sa inyo kung ano talagang mga kasinungalingan nila. Kaya ang pinakamagandang solusyon talaga, tanggalin si Marcos Jr., paragutin kung pwedeng bitayin 10 ng pamilya niya, mga jutang gidinas na yan dapat ang gawin sa kanila. Dahil ipinagkanulo nila ang PRRD. 2023 ko pa in-expose yan, mga kababayan. So sabi nga na kanina, vindicated ka na naman palangga. Always naman eh. Bakit saan ba galing yan? Ang information na yan. Galing din sa DOJ. Diba? Ano ba si Spokes doon? Live din. Okay? Galing sa DOJ yung mga information na yan. So, gusto ko mang umupo, hindi ako makaupo. No, it's okay talaga. Dahil nga talaga dito kasi nakayuko ako eh. Nahihirapan ang kalindog ko. Okay. Here we go. Okay, nahanap ko lang dito sa phone natin. What's that? Anong messaging? Ano yan? Ito. Okay, Chantal.
Okay. Thank you, girl. Ay, salamat. May upuan si Palangga. Okay. May upuan din tayo. Alright. Ayan, syempre nakapajama pa mga hitad. Nakakikita yung alindog mo, ha? Okay? Kasi mahirap mag-isip pag hindi komportable. Teka, here we go. Okay. Parang masarap mag-globe. Sabi mo kay MJ Palangga, pahingi naman ng panibagong kasi para yung throat ko. Yung cloves na tinimpla niya sa akin, oh. Thank you, MJ. You are the best, MJ. All right. Thank you sa pag-alaga sa... Ay, nakikita siya makiga. Excuse me. Okay, here we go. Okay. Dahil lang Palangga, there are several... Okay. Ayan. Ma'am, there are several ICC teams come up to our country sequentially since October. One of the investigators named William Rosato. Yeah, ito nga palang William Rosato. Okay? Siyempre, ang ganda, di ba? Siyempre, dali lang Siyempre, ang ganda ng no? Ang ganda ng kalat. Takpan natin. Okay. Ang sabi dito, one of the investigators named William Rosato. Ito si William Rosato. Ayan yan. Mga Palangga, ibinigay sa akin yung passport. Galing mismo to sa Department of Justice. Nung si Remulla pa, ayan ang passport ng putang inang yan. Kaya dapat talaga yung ICC na yan, lahat dapat yan anuhin ng... Anyway. Ang sabi dito, one of the investigators named William Rosato is in our country right now. He stays at Raffles Hotel since 29 of October with an American interpreter named Maya Bracken. Ito si Maya Bracken. Ayan. Yan ang mga pumasok sa ICC para trabahuin ang Pangulong Duterte. Sabi pa dito ng message. Okay, another investigator I know named Glenn Cala, who just left our country. Ito si Glenn Cala. I think ito siya kung tama. Ito. Yeah. Ito. Yan. Ayan sila. Okay? Now, ang sabi dito, it's speaker, it's SFMR, okay? Romualdez to. And sabi, it's Martin Romualdez. Si Martin Romualdez na nag-arrange. Dito, once the members arrived, they were put up to 5-star hotel, Raffles Presidential Suites, and frequently went to high-end hotel, Midas, for meetings with particular persons. Okay, in Midas, where they use as a workplace. The hotel reserves several presidential suites, sunset rooms, and an additional room for transition and breaks. Their accommodation is of highest standard with 5 to 6 securities and 4 to 5 drivers standby all day. Ito na yung mga umamin na mga dating Marines. Mga kababayan, ito na yun. When the members are free from work, they just hang around and went shopping accompanied by Filipino escorts. And their expenses are all charged to these escorts. I even, sabi nang nagbigay ng information, I even heard that ICC members urinated in the neighborhood of Tambaluslos or HSMR's. Thank you, Palangga. Yeah, salamat, Palangga. HMR's villa, which caused neighbors complaint. Okay? HSMR calls these members VIPs. They have very strict rules on using digital devices. There. Sabi niya, ma'am, and it's impossible it's impossible to taking photos or videos. Kasi nanghihingi ako nito ng photos and videos. I'm glad lumabas na yung mga Marines ngayon at sila na nagpatunay na totoo ang sinabi ni Maharlika, not really sinabi ko, ang in-expose ni Maharlika coming from our puting ahas sa loob mismo ng DOJ. Tapos sabi ito, but I know they frequently have meetings at Midas Hotel these days and will go there, meet some important individuals in day or two. And Tambaluslos is secretly arranging operations with ICC with ICC through our country. Didn't join mali ang basa ko. And HSMR is secretly arranging operations with ICC
Though our country didn't join ICC, and BBM recently also claimed that our government will not cooperate the investigation of ICC. Alam mo na makasalungan yan, di ba? Sabi dito, Sonny Trillanes has been authorized by BBM to serve as the government representative responsible for engaging with the ICC members. O, di ba? Totoo lang ang sinabi ko sa inyo na vindicated na naman ako ngayong araw kasi mismo ang mga security forces na sumama dito sa mga ICC investigators ay siniwalat na ng mga ng mga security na sa kanila nag-escort. Ang question, kasi di ba nabanggit din ni Attorney Baligod si Zaldico. And I hope si Zaldico ay maglabas ng panibagong video o panibagong evidence about this. Kasi, total, papagugurguri naman talaga siya, di ba nga? Sabi ko nga kay Zaldico, todo na natin. But, pwede rin itong mga taong ito na lumabas ngayon ng mga Marines, baka nag-coordinate. Okay? Baka nag-coordinate o may basbas din ni Zaldico, hindi natin alam. Baka first steps pa lang to ni Zaldico, baka meron siyang isang bonggang pasabog na naman kung ano man yung mga ebidensya. Di ba sabi ko sa inyo, kung pagmamay-ari ni Zaldi yung hotel, may mga CCTV dyan. Definitely merong video yan, not only pictures. May video yan. Kasi pinakita doon sa Senate hearing, sa press con kanina, mga kababayan, saan na ito? Teka, wait. Tagalin ko muna to. Okay. I-download ko yon. Okay? Ito yung mga pagsakay sa helicopter ng mga maleta. Okay? Not only to sa ICC, diba, pinakita doon sa press con nila. Then, ayan, no? Grabe, grabe mga kababayan, no? Oh. Yan. Kaya kawawa Pilipinas. Okay? Marami pa silang inilabas doon. Kawawa talaga ang Pilipinas. Imagine ang dating presidente, Pangulong Duterte, sabi ko nga, ang nagbigay sa Pilipinas ng pag-asa na at least mabawasan yung mga masasamang damo, yung mga addict, yung mga polboronic, yung mga drug lords, di ba nalinis lahat? Kaya nga sabi ko ako naging presidente, dapat gugurgurin lahat, yung pinaka matabang, yung pinaka puno talaga ng sindikato. Diba? Pinaka puno ng sindikato. Kaya tignan mo ano nangyari. Balik na naman. Nung wala na si PRRD, balik na naman. Kaya kawawa kayo. Imagine nyo, ang ginagastos doon, yung kapwa mo Pilipino na nirecruit ni Conti, nirecruit ni Trillanes, nandoon. Nagpapasarap sila sa The Hague gamit ang pera ng what? Pera ng bayan. Sinong gumagastos dyan? Kung based doon sa statement na vindicated ako ni Baligod na binigyan ng mali-malitang pera ang mga taga-ICC through Trillanes, diba? Pera yan ng bayan. Sino nagbigay? Si Bangag. Saan kukuha ng pera? Si Bangag. Sa pera ng bayan. Tapos nagbabakbakan tayo. Nagmumurahan tayo. Nag-aaway ang mga kamag-anak dahil yung iba gustong makulong talaga, mabulok na si PRRD. Tayo naman gusto nating makatakas sila. Tapos, ang mga banyaga, tuwang-tuwa. Yung mga taga-ICC kasi kumita sila eh. Mali-maleta, pinagsasabong ang Pilipino sa kapwa Pilipino. Imbis na sana pagandahin natin yung bayan natin, di ba, ituloy yung sinimula ni Pangulong Duterte. Kaya nga, kahit ako anong gusto niyo, yung mabuhay, yung mga gumugurgur sa pamilya ninyo, yung mga nanggagahasa sa mga kapatid ninyo, sa mga anak ninyo. Anong gusto niyo? Sila yung mabuhay? Sila yung mabuhay? O yung mga anak ninyo na biniktima nila, na ginurgur nila? Kasi yung mga sinasabi ni PRRD, okay, hindi porket sinabi niya, pumatay ako, ganito, ganyan, ganon. Di ba? Nasaan yung ebidensya? Na pumatay siya ng 1,000, 2,000. Kilala natin bilang Pilipino, lalo na mga Bisaya, na mahilig, kumbaga, ang mga sinasabi ni PRRD, hindi siya literal. Sige, kaya daw, patay ka ng 1,000, 2,000. Ngayon, kailangan hanapin ng prosecution
yung mga sinasabi doon ni PRRD sa yung pinresent nila kanina na may pinatay siya at hanapin nila yung mga punerarya na kumita, sinasabi nila na kumita sa dito sa mga gurgura na ito. Wala eh, ginamit lang nila yung mga statement ni PRRD na hindi naman naging literal yun, na hindi naman nangyari na pumatay siya ng 32 every day at sabi nga ni Spokes bilang isang international ICC recognized lawyer na kailangan mapatunayan ng prosecution na yung mga pinaggugurgur na kiniklaim nila ay inosente. Period. Di ba? Kaya si Trillanes talagang mananagot yang putang inang yan. Ikaw, Trillanes, kahit kailan traidor ka talaga. Okay? Pag namatay ka na at pumirma ng mga bulati, tapos ka ng hayop ka, ang maiiwan mo sa mundong, sa Pilipinas, sa isipan ng Pilipinas, ang pagiging traidor mong duwag ka. Wala kang bayag. Napakaduwag mong hayop ka. Ibinenta mo ang kapwa mo Pilipino dahil inggit na inggit ka sa kay Pangulo Duterte, sa mga Duterte, dahil walang amor ang mga Pilipino sa'yo. Ang kaya mo lang gawin, Trillanes, ay makipagsabwatan sa alpot na si Marcos Jr. na magnanakaw, na bitomesak, kidnapper, yang hayop na yan. Okay? Hindi ko pa napanood yung press ko ni John Vic. Ano ba sinabi doon? Kasi kagigising-gising lang namin palangga. Napagod ka kagabi 4 a.m. na yata ako natulog. Ano yan? Yes, sabi ni All in for Nothing, dinadivert nila yung issue. Dinadivert talaga nila. Kaya si Bonjing Remulla, si John Vic Remulla, pagdating ng panahon, dapat yan, sabi ko nga dapat retroactive magkaroon ng bitay. Bitayin silang lahat. Dahil nag-traidor sila. Di ba? Pinakita ko na to sa inyo. 2023 pa lang na talagang tutuluyan nila si PRRD. Alright, ha? Dali lang. HSMR. Okay. Oh, yeah, I think... Wait a minute. Oh, ito pa nga. Wait a minute. Oh, ha? Oh, no. So, iba na mga messages dito. So, I think yun yung pinaka importanteng binasa ko kanina. Dito, ito. 20, ilan to? November ko pala in-expose sa inyo yun, November 2024. November 2023, yung kay Pastor Kibuloy, na itutumba tayo, vlogger. Yeah, I remember that. Ano to? Sa akin, videos. Alam mo, I have to review yung mga messages sa akin in the past. Kasi yung mga sinend sa atin, nagiging totoo na ngayon. I mean, hindi nagiging totoo, may mga testigo na. Okay? Dapat talaga tayo ng mga traitor. Ito mo, yung prosecution, wala naman silang ebidensya na, dapat ipakita yung, what do you call it? Medical report. Di ba? Medical report, yung autopsy report ng mga sinasabing pinatay na 32 per day. Kasi yun ang gusto nilang paniwalaan eh. Na porka sinabi ni PRRD, gano'n yan. Di ba? Alam natin bilang mga Bisaya at mga Pilipino na si PRRD, nananakot siya talaga sa mga taong, parang warning niya yun eh. Pag hindi kayo, papatayin ko kayo, gugurgurin ko kayo. But not literal. Not literal na pinagurgur niya yung sinasabi niya. Kasi sabi ko nga mga palangga, bakit yung mga more than 1 million yun, no? Yung mga nagbagong buhay, yung mga pinarehab niya. Kasi yung mga more than 1 million, natakot yun. So pinili nilang magbagong buhay kasi natakot silang magurgur. So meaning, kung sinabi ni PRRD yun, na pag hindi kayo nagbagong buhay at hinuli kayo at nanlaban kayo, magugurgur talaga kayo. Bakit? Nanlaban kayo eh. Siyempre, yung mga polis, kailangan nilang protektahan. Pero siyempre, hindi ko naman sinasabi na lahat ng mga nangyari ng panahon ni PRRD, yun ay wala talagang ginawa yung mga polis. Siyempre, normal lang sa
I mean, sa police operation talaga may mga namamatay, may mga nanlaban at hindi lang yan usaping Pilipinas, even here sa Europa, sa Amerika o sa bahagi ng sa parte ng mundo. Merong mga namamatay habang merong operation ang mga police kasi